Hello guys, this is Engineer Bonjovi Arbello and you are watching CBAX. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Types of failure and strain limit. 3 types of flexural failure of a structural member can be expected depending on the percentage of steel, as in bakal na. Okay, so this is STEL used in this section. So before natin puntahan yung 1, punta muna tayo sa number 2. Yun yung balance section. So in balance section, the maximum strain at the extreme concrete compression fiber just reaches the crushing strain, which is equivalent to 0.003. At the same time, as a tension steel reaches a strain which is equivalent to Fs over Es, causing them to fail simultaneously. So, kapag daw, actually, na-discuss natin itong balance condition sa ating chapter 1. Sa balance condition, sabay na mag-fail yung concrete at yung bakal natin. So, i-drawing natin ang strain diagram ng balance section or balance condition. So, sabi rito, yung marireach down na strain ng ating concrete is 0.003. Tapos, doon naman sa bakal, nagdedepende siya sa makukuha natin na Fs. So, let's say, ito yung strain natin na na-reach niya yung Fs. Yan. So, this is 0.003. Ito naman yung strain natin para sa bakal na kung saan equivalent sa Fs over sa modulus of elasticity ng bakal. So, ngayon, ito ang neutral axis or location ng neutral axis under sa balance condition. So, simple lang naman ang balance condition. Basta ma-reach ng concrete yung 0.003 strain at na-reach ng ating bakal yung kanyang Fs, then sabay silang mag-fail. Balance condition. So, number 1, under sa tension-controlled section, steel may reach its yield strength before the concrete reaches its maximum strength. So, ito yung ating Fy at ito naman yung ating F'C. So, in this case, the failure is due to the yielding of steel reaching high strain equivalent or greater than 0.005. So, the section contains a relatively small amount of steel lesser than what is required for balance condition. So, siyempre, alam natin na sa balance condition, kumbaga, ito talaga yung bilang ng bakal na required para siya ay mag-fail. Diba? So, dito sa tension control, sabi rito, yung amount daw ng ating steel ay lesser sa required from the balance condition. Na kung saan, ang kanyang strain daw na makukuha or marireach ay equivalent or greater than sa 0.005. And syempre, yung ating concrete is equivalent pa rin naman sa 0.003. So, i-copy natin to. Same pa rin yung ating condition para sa strain ng concrete, 0.003. Tapos, yung ating namang bakal ay under lang ng 0.005. So, sabi rito, mas lesser daw, no? So, kung mas lesser, ibig sabihin, mas mahina yung bakal, mas makaka-receive siya ng mas malaking strain. Diba? So, yan. Ito na ngayon yung ating 0.005. Kaso ayaw pang mag-appear. Okay? So, I think, dito yun. Yung 0.005. So, ito na ngayon yung 0.005. May napansin ba kayo? Yes. Nag-move yung location ng ating neutral axis under sa tension control.
andito na siya ngayon. Yan. See the difference? Mapapansin natin na malaki yung compressive stress na dinadala ng concrete compare dun sa ating tension control. Tapos, yung stress naman na dinala ng ating bakal ay mas malaki. Kaya nga, lumaki rin yung strain niya. Kaya yun, ang nangyari, tumaas yung ating neutral axis. So, this is under sa tension controlled. Ito naman, yung balance condition. Next is yung compression controlled. Actually, bago tayo magpunta ng compression controlled, punta muna tayo dun sa maximum condition. So, sa maximum condition kasi, ang strain na marireach ng bakal ay 0.004. So, ano kaya mangyari doon? Ito, 0.005. So, ang gawin natin is, litan natin, 0.004. Yan. So this is 0.004 and this is under sa maximum condition. So ang ibig sabihin lang nito is ayaw nating ma-reach ng bakal yung 0.005 at ang gusto lang natin ay ma-reach ng bakal yung strain na 0.004. Yun yung magiging maximum condition natin. Kunwari, ang gusto natin ay makuha lamang yung maximum steel area. So therefore, yung ating strain is equivalent sa 0.004. Pero, if we want to design our beam under sa tension control, therefore, yung strain na gagamitin natin para sa bakal ay 0.005. So, puntahan natin yung number 3, compression controlled section. The concrete may fail before the yield of steel due to the presence of high percentage of steel in the section more than what is required for the balance condition. So, kung sa tension control, mas maunti, dito naman sa compression control, mas marami. So, kung mas marami yan, ibig sabihin, mas maliit yung strain na marireach ng bakal. Bakit? Di ba, ang ating strain is equivalent sa stress over sa modulus of elasticity. Kaya, kung mas maunti ang bakal, ibig sabihin, mahina yung mga bakal, talagang lalaki yung strain na marireach niya. Ngayon, kung mas malaki or kung sobrang dami ng bakal, di ang lakas nung bakal, di ba? Mas lumiliit yung strain niya. Yung strain daw nung bakal natin is equivalent or less than 0.002. Tapos, sabi rito, ito yung 0.003. Then, yung bakal daw ay marireach lamang ay equal or less than 0.002. So, isagad natin sa 0.002. Ito, 0.003, mas litan pa natin. Yan. Ganito ngayon ang mangyayari sa ating strain diagram. So, this is 0.003. Ito naman is 0.002. So, this is our compression control. Ano kaya ang nangyari dito? Tignan natin ngayon yung location ng neutral axis. Andito na siya. Ayan. So, diba, ang laki ng difference. So, tignan natin silang lahat. Sa balance condition, ito yung gusto natin kahit papaano. Mag-yield yung bakal kasi marireach yung Fs. Tapos, mag-yield din yung concrete. Tension controlled is, papawasan natin yung required na bakal para mag-yield siya. Kaya makaka-receive siya ng strain na 0.005. Ang nangyari, umangat yung ating neutral axis na kung saan yung compressive stress na marireceive ng concrete natin ay maliit lamang. Diba? Doon naman sa ating maximum condition, ang nangyari is umangat lang tayo ng konti sa ating balance condition
pero mas mababa yung ating yung location ng neutral axis natin sa maximum condition from the tension controlled. So ito yung ating compressive stress para sa concrete under sa maximum condition. Ano kaya ngayon ang nangyari sa compression controlled section? Ang laki ng compressive stress na marireceive ng ating concrete compare sa balance, tension, and maximum condition. O diba? Ang laki ng stress niya, oh. Tapos yung tension or tensile stress na marireceive ng bakal ay maliit lamang. Bakit kaya? So ano kayang nangyari dito sa ating compression control? So sabi nga kanina, dinamihan natin yung required na bakal dun sa ating balance condition. Kaya, ang nangyari sobrang lakas ng bakal sa tension fiber. So sobrang lakas niya, ang marireceive lamang or ang marireach lamang na strain ng bakal natin is equivalent lamang sa 0.003. So, ang liit lamang ng stress na nadalhin ng mga bakal kaya hindi talaga mag-yield yung bakal natin. So, sabi nga rito, yung concrete daw natin ay mag-fail before the yield of steel. Samantalang sa tension control, mag-yield muna ang bakal bago mag-fail yung concrete natin sa taas. Pero dito, mag-fail daw muna yung concrete natin bago yung bakal. So talagang hindi bibigay o hindi mag-yield yung bakal kasi nga ang liit lamang ng stress na kanyang dadalhin kasi nga ang daming bakal. Diba? Ang lakas ng bakal dito. Samantalang dito, ang laki-laki ng ating compressive stress na dadalhin ng concrete. So, anong nangyari dito? Ang mangyayari dito is magkakaroon tayo ng brittle failure. Ang mauunang mag-fail is yung concrete na imbes na bumibigay muna yung bakal para mag-cause ng cracking sa tension fiber na kung saan yun yung mag-serve as the warning para sa mga occupants hindi mangyayari under sa compression control. Ang mangyayari is agad-agad na mag-crush yung concrete natin dito. At kapag nag-crush na yan, wala na. Wasak na yung concrete. Yun yung dinidiscuss ko dun sa chapter 1. So guys, dito nyo talaga marirealize na mali talaga yung kaugalian natin na kapag mas marami ang bakal, mas maganda. So kita naman doon sa ating strain diagram, hindi ba? Kapag dinamihan natin yung bilang ng bakal or yung required na bakal from the balance condition, ang mangyayari sobrang lakas ng bakal. Kaya napakaliit lamang ng strain na marireach ng bakal. Kaya yung stress na dadalhin ng bakal natin ay maliit lamang. Tapos ang dadalhin na stress ng concrete natin ay sobrang laki. Kaya imbis na mag-yield yung bakal natin sa tension fiber, ang bibigay na una is yung concrete under sa compression fiber. Kaya, huwag kayong maniniwala kapag nandun na kayo sa site na kapag mas maraming bakal ay mas maganda. Hindi po yun totoo. Kasi based on our tension control, dapat ang ginagawa natin ay kahit papaano mas less than sa required dun sa balance condition ang ilalagay natin na bakal. Kasi kita naman dun sa strain diagram under ng tension control na kung saan kapag inuntian natin yung bilang ng required na bakal under sa tension fiber, ang mangyayari is yung ating mga bakal ay marireach niya yung 0.005 strain. At kapag ganun na nangyari is mag-undergo ng yielding yung bakal. Kaya kapag nag-undergo ng yielding yung bakal, siya yung mas mauunang mag-feel or bibigay at hindi yung concrete. At syempre, kapag nag-undergo ng yielding yung mga bakal natin, ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng cracking dun sa tension fiber ng ating structural member. Doon na mag-i-start na magbigay siya ng warning. At kapag nagkaroon siya ng warning, doon natin marirealize na, okay, medyo bumibigay na yung mga bakal sa structural member na to. Medyo delikado na to. Compare sa ating compression control na hindi yan magbibigay ng warning kasi sobrang tibay, sobrang lakas ng mga bakal. Ang mangyayari is walang warning, walang cracking,
crushing agad ng concrete sa compression fiber. At kapag nag-crush na yung concrete, wala na. Bumigay na talaga yung structural member. At di ba nga, sabi natin sa chapter 1, kapag brittle failure, biglaan, sudden failure. Pero kapag ductile failure is dahan-dahan yung failure. Also, sabi pa pala dito sa compression control, in this case, the concrete strength and its maximum strain is 0.003, which is yung ginawa natin. And yes, but the steel stress is less than the yield strength. That is, Fs is less than Fy. Kaya hindi maganda na yung ating Fs is magle-less than ng Fy. Kasi ang mangyari nga is compression control. So now, what if, sir, na ang ma-design namin is under ng compression control? Ano kaya ang gagawin namin? Eh di ba nga, sa design principle natin, ang ginagawa natin is, minumultiply natin yung nominal strength by reduction factor P. So, dito tayo magkakatalo sa reduction factor P. Siyempre, yung ating nominal strength is the original strength of the member. Ang gagawin natin is i-reduce natin yun. Ayaw natin na 100% yung makukuha natin na nominal strength. Ayaw natin yun. Ang gagawin natin is medyo pahihinain natin siya. So, paano natin gagawin yun? By the reduction factor P. So, dati sa NECP 2001 and 2010, yung ating reduction factor is equivalent sa 0.90. Yan. So, ngayon, since na-discover nga nila na meron tayong tinatawag na brittle failure or compression controlled section, hindi na natin sinunod yung ating reduction factor na 0.90. Kasi nga, delikado to di ba? Ikaw ba naman, from 100% na strength ng beam, ang ginawa lang natin is binabaan natin siya ng 10%. Medyo delikado yun, di ba? Kapag andun tayo sa compression control. So, ang ginawa natin is, kapag compression controlled, na kung saan yung strain ng bakal natin is under ng 0.002, yung ating reduction factor is equivalent sa 0.65. Kapag na-reach natin yung 0.005 na strain para sa bakal, yung ating reduction factor is 90% or 0.90. Eh paano naman, sir, kapag yung ating strain ng bakal is greater than sa 0.002 but less than sa 0.005? Saan mag-undergo yung ating reduction factor? So, dito siya sa transition zone. So, ito for compression control. Ito naman, yan, dito is tension control. So, sa pagitan nito ng dalawa, yan, ito yung tinatawag natin na transition zone. So, sa transition zone, meron na siyang equation. 0.65 plus 0.25 multiplied by the strain of the steel minus the strain at yielding over 0.005 minus strain ng steel. So, ito, madali lang naman itong kunin Magre-ratio and proportion ka lang. So, kailangan mo lang kasing kunin yung itong y na to. Ayan. Tapos, kung ano yung y na yan, i-add mo sa 0.65. Kaya meron siyang naka 0.65 dito para makuha mo yung reduction factor. So, ano to? 0.25 na to. That is under yan dito. 0.90 over 0.65. Sorry. Minus yan. Yan. Doon galing yung 0.25. So, ratio and proportion lang yan. Kasi ito namang sa transition zone is lang naman siya, linear Diba? Kaya madali lang naman siyang makuha. Ngayon, pwede rin naman natin gamitin yung stress So, ito, kung ito yung ating stress ng strain ng bakal, so, syempre, strain is equivalent to stress over E. Therefore, yung ating Fs is equivalent to strain multiplied by the modulus of
plasticity. Or kaya, kung ano man yung makukuha natin na stress para dun sa mga bakal. So, ito yun. So, syempre, ito naman is the strain for yielding. So, therefore, this is the stress for yielding. Ito naman is 0.005 or sa tension control. So, ang mangyari dyan is, ang bakal natin is, modulus of plasticity is 200,000 megapascal. So, then multiplied by the strain. So, under ng tension control, 0.005. So, therefore, yung stress natin under sa tension control is equivalent to 1. Ayan. So, sorry, ito pala ay, kapag nag-gradient proportion tayo, dapat sa tayo, no? So, fine, no? So, therefore, this is strain para sa yielding. Yeah. Okay? Then, ito naman, para to sa maximum condition. Para makita nyo lang kung nasaan yung ating maximum condition. So, under yun sa 0.004. So, sa maximum condition, meron rin siyang, reduction factor. So, yung reduction factor under sa maximum. Yan. So, madali lang naman yan mag-ratio and proportion lang din naman. So guys, correction lang pala. This is FY. Okay? So, namali kasi tayo dito. Kaya pala nagkataka ko. Okay? So anyway, simple rin naman ang mga discussion natin. Tama lang yung ating concept. So, imbis na ito ay FS, so this should be equivalent to FY. Kasi nga, sabi nga sa balance condition mag-fail yung ating bakal, mag-fail yung ating concrete, saka mag-fail din yung bakal. Kaya kung mag-fail ang bakal, ibig sabihin, marireach ng bakal yung yield strength niya. Okay? So, dapat ito ay Fy. So, under ng balance condition, yung ating strain for steel is under sa yielding. Yan. So, ito yun, under to ng yielding. So, para sa balance condition, yung ating C ay hindi na lang basta-basta C o yung location ng ating neutral axis. It should be C balance. At sa ating balance condition, yung ating strain ay equivalent sa yielding. Okay? Tapos, yung ating moment capacity niyan, is tatawagin na natin ngayon as balance moment capacity. So, para sa ating rectangular section, pwede nating ma-equate yung ating C balance by ratio and proportion. So, C balance over 0.003. Then, this is what? D minus C balance over strain ng bakal, which is Fy over 200,000. Kaya kapag nag-reciprocal tayo dito, this is Fy, then dito sa taas yung 200,000. So, equate natin. So, this is C balance is equivalent to 200,000 multiplied by 0.003 is 600. Multiplied by D minus C balance over Fy. Fy multiplied by CB is equivalent to 600 multiplied by D minus 600 multiplied by C balance. So, ilagay natin dito. So, Fy multiplied by C balance plus 600 multiplied by C balance is equivalent to 600 multiplied by effective depth. Saka natin ilabas yung C balance dito. Multiplied by Fy plus 600 is equivalent to 600 multiplied by effective depth. Kaya yung ating C balance is equivalent to, mas sanay ako rito sa equation na to So, 600 multiplied by D over 600 plus Fy. Ngayon, alam natin na yung ating A is equivalent to beta 1 multiplied by C. So, underline ang balance condition, therefore, this is C balance. Kaya, yung ating A is equivalent to beta 1 multiplied by 600 multiplied by D over 600 plus
Y. And syempre, ito ay rectangular section. C is equivalent to T. So mula rito sa ating stress diagram, the equilibrium condition, C is equivalent to T. Eh di ba meron tayong equation ng dalawang force na yan, yung ating compressive force and tension force. Ito. Yan. So equate natin. So this is 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by base B is equivalent to AS multiplied by Fy. Kasi under tayo ng balance condition. So nag-fail yung ating bakal, di ba? Or nag-yield yung ating bakal. So ngayon, ilabas natin yung A. So this is AS. Then, ang AS natin is for steel ratio. AS is equivalent to steel ratio multiplied by B multiplied by. So this is steel ratio rho multiplied by B multiplied by D over 0.85 F prime C multiplied by B. Saka natin equate dito. Copy na lang natin to. Dito, copy na lang din natin. Yan. So dito, magka-cancel yung ating base B. Magka-cancel din yung effective depth. Tapos, i-multiply natin itong 0.85 F prime C dito sa taas. Kaya yung ating steel ratio is under ng balance condition ay magiging equivalent sa 0.85 F prime C multiplied by beta 1 multiplied by 600 over 600 plus Fy. So, ito yung equation ng ating steel ratio under sa balance condition. Pero, this is only limited for rectangular section. Ngayon, ano ba ang gamit ng raw balance natin? Eh di ba, napag-usapan natin dito sa analysis ng singly reinforced na yung bakal natin ay it's either magiging or mag-undergo ng yielding or hindi. So, meron tayong way bukod dito para ma-determine natin kung mag-yield yung bakal or hindi gamit yung ating raw balance. So, di ba ang raw balance natin ay yung kumbaga required na bakal para mag-fail yung steel tension natin. So, intindihin lang natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ating raw balance. So, yung raw balance natin is yung, sabi dito kasi steel ratio, no? So, ganito kasi siya. Raw is, or steel ratio is equivalent to AS over BD. So, ibig sabihin, yung area ng bakal natin over sa area ng concrete hanggang dun sa bakal. So, ito yung B multiplied by the effective depth. So, kung itong steel ratio natin is nakadepende sa bilang ng bakal at in-under natin ng balance condition, ibig sabihin, itong steel ratio na to or yung bilang ng bakal natin dito ay eksakto lamang para mag-undergo ng yielding yung bakal. Eh di ba, nung nag-analyze tayo ng singly reinforced beam, sinabi natin dito na yung bakal natin ay pwedeng mag-yield at pwede rin hindi mag-yield gamit yung ating comparison. Na kapag yung ating Fs is greater than or equivalent to Fy, edi mag-yield. Kapag yung ating Fs is less than sa Fy, therefore hindi siya mag-yield. So, bukod dito ay meron pang ibang way para ma-determine natin kung mag-yield yung bakal or hindi gamit yung ating raw balance. So, paano kaya yan? So, ang gagawin natin is kukunin natin yung steel ratio natin sa actual. Ito yun, no? Yung actual steel ratio natin is equivalent sa given na area ng bakal over BD. Yan yung ating raw actual. Yan. So, dalawa yan. So, tingnan natin to. Kapag sobrang laki
ng area natin, ano mangyayari sa ating row actual? Mangyayari sa row actual natin is syempre, malaki rin. Diba? So, kung biglang mas malaki, okay, yung ating row actual sa ating row balance, ibig sabihin, still does not yield. Diba? Hindi bibigay yung bakal. Bakit? Kasi nga, marami yung bakal. So, kung marami yung bakal, mas malakas. Kaya, mas malaki yung ating still ratio. Pero, kung ang ating still ratio, or kaya, kapag mas maliit yung area ng ating tension steel, ibig sabihin, mas maliit lang din yung ating raw actual. So, kung mas maliit yung ating raw actual or at least equivalent lamang sa ating raw balance, ibig sabihin mag-yield yung bakal. Diba? Pagka mas malaki yung ating raw actual, ibig sabihin mas marami yung bakal, mas malakas yung bakal. Kaya hindi talaga siya mag-yield. Pero kapag ang ating raw actual ay mas maliit or equivalent sa ating raw balance, ibig sabihin mas maliit yung area, mas mahina yung bakal, then mag-yield yung bakal. So yan, pwede natin gamitin to para ma-determine kagad natin kung mag-yield yung bakal or hindi. Kasi dito sa ating analysis of singly reinforced beam, bago natin ma-compare yung ating Fs dito sa Fy, kailangan ma-solve muna natin yung location ng ating neutral axis. Pero dito, hindi na. Kailangan lang natin makuha kung ano ang value ng ating beta 1. Tapos yun na. Makukuha na kagad natin yung raw balance. Tapos kunin na lamang natin yung ating actual still ratio. Then i-compare natin sa raw balance. Then malalaman natin kung mag-yield yung bakal or hindi. Pero take note ulit guys this is only limited for rectangular section only. So may nakalimutan tayo rito guys. Yung Fy. So, andito ngayon yung Fy natin. Taas din. Yan. Kaya ang mangyayari ngayon is yung Fy bababa rito. Tapos yung F'C tataas. So, therefore, 0.85 multiplied by F'C over Fy. So, yan yung equation para sa ating raw balance. Now, under naman ng maximum condition. So, this is Cmax. So, ito naman, kung maximum na siya, therefore, this is equivalent to 0.004. Tapos, kung maximum na yung ating condition, therefore, yung ating moment ngayon is tatawagan na natin as maximum moment capacity. So, makukuha natin ang C maximum by ratio and proportion. So, C max over 0.003 is equivalent to C minus C max over 0.004. So, cross-multiply lang yan. 0.004 multiplied by C max is equivalent to 0.003 multiplied by D minus 0.003 multiplied by C max. So, transpose natin. 0.004 plus 0.003 is 0.007 multiplied by C max is equivalent to 0.003 of effective depth. So, makukuha natin ngayon yung equation natin para sa maximum C. That is 0.003 over 0.007. So, that is 3 over 7 multiplied by effective depth. Tapos, kunin natin yung equation ng A para mapalabas natin yung still ratio natin. So, cancel yung ating base. Tapos, ang ating A is equivalent to beta 1 multiplied by C. So, therefore, this is beta 1 multiplied by C max. So, ang ating C max is equivalent sa 3 over 7 of the effective depth, which is equivalent to rho. So, under tayo ng maximum condition multiplied by effective depth multiplied by Fy over
0.85 F prime C. So, cancel yung effective depth. Therefore, yung ating maximum still ratio is equivalent to 0.85 or 3/7 muna. So, multiplied by 3/7 multiplied by 0.85 F prime C over Fy multiplied by beta 1. So, sa ating NECP 2010 and 2001, dati yung maximum still ratio natin is equivalent sa 0.75 of zero balance. Ayan. Zero balance. So, under to ng NECP 2010 and 2001. Next naman is yung ating tension control. So, gawin natin to siguro na C tension. So, under sa tension control, ang ating strain is equivalent sa 0.005. So, ito niyan, yung ating moment capacity is M tension. Kaya, by ratio and proportion, yung ating C under tension control over 0.003 is equivalent to D, no? D minus C tension over 0.005. Kaya, 0.005 C tension is equivalent sa 0.003 D minus 0.003 C tension. So, ang ating C tension is equivalent sa 0.003 over 0.005 plus 0.003. So, this is 3/8 of the effective depth. Tapos, ganoon ulit. Gamitin ulit natin ito. Mula dyan, ang ating A is beta 1 multiplied by C. So, ang ating C, under sa tension control, is 3/8 multiplied by effective depth. So, this is equivalent to still ratio under tension controlled multiplied by effective depth multiplied by Fy over 0.85 F prime C. So, cancel yung ating effective depth. Kaya yung ating still ratio under ng tension control is equivalent to 3/8 multiplied by 0.85 F prime C over Fy multiplied by beta 1. So, wait lang. Para nakalimutan yung ito pala, over Fy. Ayan. And syempre, tandaan natin kapag gusto natin kunin yung ating design moment, yung ating reduction factor under sa tension control is equivalent sa 0.90. Tapos, dito naman sa maximum condition natin, under yun sa sa transition zone. So, gagamit natin tong equation na to. Okay? Tapos, ito naman sa balance condition, sabay siya, no? So, sa yielding, so, kailangan pa natin i-solve kung saan magpo-fall yung ating strain. Okay? Yes, dagdag ko pa pala. So, ang ginagawa ko rin pala dito para mabilis kong makuha kung nasaan yung ating reduction factor, ang ginagawa ko na lang is kino-compare ko yung ating Fs sa F na equivalent dun sa ating strain. So, dito kasi, diba, yung ating Fs under sa maximum condition, sa tension control, yung ating F dyan or stress is 1,000 megapascal. So, ito, 0.002, no? So, 0.002 multiplied by 200,000. So, this is 400. Yan. So, ibig sabihin, kapag yung ating Fs is less than or equivalent sa 400, therefore, under yan ng compression control. Kaya yung ating
reduction factor is equivalent sa 0.65. Pero kung ang ating Fs is greater than sa 400 but less than sa 1,000, so therefore, pasok tayo sa transition zone. Kapag naman yung ating Fs is greater than or equivalent sa 1,000, ibig sabihin, pasok tayo sa tension control. Kaya yung ating Phi rito is equivalent sa 0.90. Ayan. Yan din yung mga ginagamit ko na condition. So, hindi na natin kailangan pang isolve yung mismong strain para malaman natin kung saan siya mag-fall, compression, transition, or tension. As long as meron tayong Fs dito, i-compare na lang natin siya sa 400 and sa 1,000. Then lastly, 3.4, minimum flexural reinforcement in non-pre-stressed beam under sa NSCP 2015 section 409.61.1. So, a minimum area of flexural reinforcement or AS-mean shall be provided at every section where tension reinforcement is required by analysis. So, ano ba ang ibig sabihin ng NSCP 2015 section 409.6.1? So, kapag sinabi nating minimum area ng steel reinforcement or AS-mean, ibig sabihin, kapag meron tayong dimension para sa beam in terms of base and depth, meron lamang na tinatawag na minimum numbers or minimum area para sa dimension na yon. At kung meron tayong minimum area para sa dimension na yon, meron din tayong tinatawag na maximum area para sa dimension na yon, which is kukunin natin sa ating maximum steel ratio. Eh di ba ang ating steel ratio is equivalent sa AS is equivalent to rho multiplied by the base multiplied by the effective depth. So kung meron tayong given na dimension ng beam at kukunin natin yung required steel area para sa dimension na yon, let's say AS. So dapat ang ating AS ay greater than or equivalent sa ating minimum area of flexural reinforcement and also less than or equivalent sa ating maximum steel area. Hindi tayo dyan pwedeng tumaas sa maximum, hindi tayo pwedeng bumaba sa minimum. Kasi kapag bumaba tayo sa minimum, mag-fail yung ating bakal. Kasi ang ibig sabihin lamang nun is, ito yung required na bilang ng bakal. Hindi tayo pwedeng bumaba dyan. Tapos, meron rin naman siyang maximum na bilang ng bakal, kaya hindi tayo pwedeng lumagpas dun sa bilang ng bakal na yon. At yung minimum at maximum steel area na yon ay nakadepende sa dimension ng ating structural member. So, ang ating AS mean shall be greater than of A and B, except as provided in section 409.6.1.3. For statically determinate beam with a plunge in tension, the value of P shall be the lesser of BF and 2BW. So, dito lang yan, no? Ito yung ating, di ba meron tayong Rhomax? Yan. So, meron tayong Rhomin. So, yung Rhomin natin is magagaling sa dalawa. So, number 1, or letter A, ang ating Rhomin is equivalent sa 0.25 multiplied by square root of F prime C over Fy. Okay? Then, letter B, 1.4 over Fy. Tapos, pipili tayo dyan ng malaki. Okay? Tapos, kung ano mapipili natin na mas malaking sa dalawa, yun yung magiging minimum steel ratio natin. So, para makuha natin yung AS mean, this is equivalent to minimum steel ratio multiplied by PD. Ito yung PD. So, sabi rito, for statically determinate beam with a plunge in tension, yung ating BWD raw dito, ayan, yung BWD, shall be the lesser of BF or the plunge width and twice ng ating BW. So, yun yung pipili natin para sa ating base B. Then, ang AS na ipoprovide natin at every section is at least 1/3 greater than AS required by analysis. Okay? So, sabi rito, AS is dapat daw, at least is greater than 1/3 of AS. Yan, at least greater than
1/3 of AS. AS provided. Okay. So, sabi raw dito, yung ating AS provided should be, or at least, greater than, greater than or equivalent to 1/3 of AS required. So, sabi rito sa section 409.6.1.3, kapag daw yung ating AS provided at every section is at least 1/3 greater than the AS required by the analysis, yung ating daw section 409.6.1.1 at 0.6.1.2 need not be satisfied. So, ano nga bang ibig sabihin ng AS provided at AS required? So, if you say AS required, based on the dimension of the beam, masasolve natin yung required na bakal doon. So, syempre, once na nasolve natin yung required na bakal, syempre, magpo-provide tayo ng bakal. Kumbaga, kung ano yung required, hindi yun yung gagamitin ng basta-basta. So, it's either palalakihin natin or babawasan natin yung bakal na ipoprovide natin para dun sa beam. At kung ano yung provide natin, yun yung tinatawag natin na AS provided. Kaya huwag kayong malilito sa provided and required. That's the introduction for our chapter 3 under sa Ultimate Strength Design Method. So, napakahaba ng kwentuhan natin dito sa Analysis of Singly Reinforced Beam under ng. So, we hope na marami kayong natutunan at lubusan ninyong naunawaan yung pag-analyze natin ng Singly Reinforced Beam, yung pag-equate ng mga equation or mga formula, at yung mga discussion natin sa tension controlled, balance condition, compression controlled, and also sa maximum condition. So, syempre, viewers and subscriber namin kayo. Kaya alam namin, nagigil na kayong mag-solve ng mga problem under sa ating Chapter 3. Kaya abangan lamang ninyo yung mga susunod namin na video na kung saan ay mag-solve na kami ng mga problems para sa ating Chapter 3. So again, this is Engineer Bon Jovi Arbello and you are watching CE Box. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!